Ito ng El Nino at naging malinsangan dahil lubhas sa Metro Manila at sa Bahay Luzon. Nag-register kanina tayo ng 35.5 degrees Celsius katumbas ng 96 degrees Fahrenheit na alinsangan. Pero ang bahagi ng Mindanao magkakaroon ng kalat na ilang pag-uulap. Kung ng Intertropical Convergence Zone, magkakaroon sila ng ilang kalat na mga pagulan-ulan samantalang aliwala sa bahaging ito ng Luzon. Yan ang ating AccuWeather Satellite Report. Dadako naman tayo sa inyong tanong. May nakitang mababaw na low pressure area 520 kilometers east of Mindanao na magdadala ng di magandang panahon. Ang low pressure area ay sanhi ng makapal na ulap at kalat-kalat na ulan sa Mindanao bukas at linggo. Maliit ang posibilidad na mabuo ang low pressure area at maging bagyo. Napakainit sa Metro Manila sa temperaturang 36 degrees Celsius sa tanghaling tapat. Manipis ang ulap sa Visayas, uulan sa hapon at gabi. Mainit sa Iloilo sa temperaturang 35 degrees Celsius. Maliit ang alon sa mga dalampasigan at maaring magpalaot ang maliliit na bangka. Payo ni Kuya Kim sa mga magsasaka sa gitnang Luzon, ang sobrang pagpapaaraw ay sanhi ng kanser sa balat. Huwag kalimutan ang balanggot o sombrero tuwing tayo'y magtatanim. Ito po inyong Kuya Kim nagsasabing sa bawat pagsubok ng panahon, laging tatandaan ang buhay ay weather lang. At ito naman ang lagay ng panahon para bukas. Napakalakas na po ni Typhoon Odette sa maximum sustained winds na 205 km per hour at gustiness sa pagbugsong 240 km per hour. Si Odette po ang pinakamalakas na bagyong pumasok sa Pilipinas sa taong ito. Kasalukuyan itong nasa 220 km east of Basco, Batanes at lalong bumilis sa takbong 19 km per hour patungong west-northwest. Si Odette ay inaasahang mananatili sa loob ng Philippine Area of Responsibility hanggang bukas po ng gabi at tinatayang tutungo sa Taiwan at China bilang super typhoon. Itinaas na po ang signal number 4 sa Batanes. Bihira pong nagtataas ng hanggang signal number 4 ang Pag-asa. Ginagawa lang ito kapag lumagpas na sa 185 km per hour ang dalang hangin ng bagyo. Noong 2011, ang huling nagka-signal number 4 sa Northern Luzon dahil po sa Typhoon Mina. Samantala, nasa signal number 3 naman ngayon sa Calayan at Babuyan Group of Islands. Signal number 2 po sa Cagayan, Apayao, Ilocos Norte. At signal number 1 sa Abra, Kalinga, Isabela, Northern, Aurora, Quirino, Nueva Vizcaya, Benguet, La Union, Ilocos Sur, Mountain Province. Silipin po natin ang forecast track o direksyon tatahakin ni Typhoon Odette. Makikita po natin, ito po papalabas na po ng Philippine Area of Responsibility, ngunit napakalawak po ng sirkulasyon nito na magdadala po ng malakas na ulan sa extreme northern Luzon at northern Luzon. Silipin po natin ang Luzon weather natin bukas. Asahan po natin ang malakas na ulan at malakas na hangin sa mga lugar na may storm signals, habang maulap naman sa natitirang bahagi po ng Luzon. Asahan po natin ang katamtamang ulan sa Metro Manila at natitirang bahagi ng Luzon. Ito po ang 3-day weather forecast natin para sa Metro Manila. Sabado, Linggo at Lunes, asahan po natin ang katamtamang ulan lalo na po sa hapon. Maaaring lumakas po ang hangin ngunit hindi po kalakasan ang ulan lalo na po sa umaga at tanghali. At ito naman ang lagay ng panahon dito naman po sa Visayas. Asahan po natin ang maulap na panahon sa Visayas. Mas malakas ang ulan dito po sa western section ng Visayas dahil po sa pinaigting na habagat. Habang dito naman po sa Mindanao, ito naman po ang lagay ng panahon. Good weather po tayo sa weekend sa Mindanao at napakaliit po ng posibilidad ng pag-ulan. Tignan po natin ang satellite model natin mula sa ABS-CBN Weather Central. Makikita po natin may kalakasan po talaga itong bagyong to at buti na lamang po, ito po yung nagsimula dito po sa east po ng Luzon at ito po hindi po tumaman direkta sa lupa. Kung ito po yung nagsimula dito po sa east of Mindanao, nako, may kalalagyan po tayo sa kalakasan po nitong bagyong ito. At tignan po natin ang taas ng alon sa mga dalampasigan po ng Luzon. Makikita po natin talaga napakataas po ng alon dito po sa Northern Luzon. Buong Luzon actually, aabot po ng 5 to 6 meters high sa Northern Luzon. At pati din po rito sa Eastern Visayas, mataas din po ang alon. Mag-ingat po ang mga mangingisdang, maliliit ang bangka. Yan po ang lagay ng panahon. Ito po si Kuya Kim magsasabing sa bawat pagsubok ng panahon, laging tatandaan, ang buhay ay weather lang. CBN resident meteorologist Ariel Rojas. Ariel, kailan ba talaga magsisimula ang tag-init at wala na ba ang amihan? Kabayan, meron pang aasahang kaunting pagsundot ng amihan at kadalasan po sa ikalawang bahagi ng Marso, pumapasok ang tuyo at mainit na panahon sa ating bansa. Kung titignan po yung nakalipas na 5 taon sa pagitan ng March 16 at March 26, nagdeklara ang pag-asa ng pagsisimula ng tag-init. Mula po yan 2020 hanggang 2024. Bukas, araw ng Martes, sinatayang aabot po sa 42 degrees Celsius ang heat index dyan sa Dagupan City
City, aabot naman sa 40 degrees Celsius ang mararamdamang init ng katawan sa Calapan City, Cotabato City, Iba, Zambales at Olongapo City. Kapamilya, ang heat index po ay yung pakiwaring nararamdamang init ng katawan base sa pinag-aasamang epekto ng aktwal na temperatura at dami ng moisture sa hangin. Iral pa rin po ang easterlies sa malaking bahagi ng ating bansa. Pero pagpasok po ng Miyerkules, may panibagong bugso po ng amihan na mararamdaman sa Northern Luzon, bagamat mahina lamang yan. Wala namang inaasahang sama ng panahon o bagyo sa ating bansa sa susunod na 2 linggo. Sa rainfall forecast ng The Weather Company para bukas, yung mga pag-ulan po, bagamat mainit ang panahon. Malakas ang ulan sa umaga dyan sa Quezon Province at ulan din sa Bulacan, ibang bahagi pa ng Calabarzon, Mindoro, Marinduque at Camarines Provinces. Mababawasan yung mga pag-ulan sa may Southern Luzon pagsapit ng tanghali. Mainit naman po maghapon sa ibang bahagi ng Luzon, pero bago lumubog yung araw, may thunderstorms sa Abra at sa ilang bahagi ng Ilocos Region. Tuyo naman na ang panahon sa halos buong Luzon pagsapit ng gabi. Sa Palawan, mainit maghapon pero posible po na may daraang dagliang ulan sa ilang lugar sa Northern Palawan bago po lumubog yung araw. Sa Visayas, may ulan sa umaga dyan po sa Leyte at sa Northern Cebu. Bandang tanghali at hapon naman uulan sa ilang bahagi po ng Samar Provinces, maging sa may Negros Island at sa Panay. At sa gabi, meron pang kaunting ulan dyan sa may Central Cebu at Central Negros. Sa Mindanao, maulan sa umaga dyan sa Caraga at Davao Region dahil din po yan sa easterlies. Ulan pa sa Caraga bandang tanghali at mas maulan sa may Zamboanga Peninsula pagsapit ng hapon. May ulan pang aasahan sa gabi sa may Lanao del Sur, Zamboanga del Sur at ilang bahagi ng Davao Region. Tayo naman po sa Metro Manila, posible ang ulan sa umaga dahil sa easterlies pero mawawala ito bago magtanghali kaya aasahan po magiging mainit ang panahon hanggang paglubog ng araw. Yan ang update sa lagay ng panahon. Ako po si Ariel Rojas. Ingat kapamilya.